Magandang araw mga kapatid, kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating topic po ngayon ay ang Evangelical Virtues of Mary. Kaya simulan na natin. Ang unang-unang virtue o katangian na meron si Mary si Mama Mary ay yung purity, yung pagiging pure. Napakahalaga ng pagiging pure lalo sa panahon ngayon na maraming mga nababalitaan ng mga korupsyon. Sana mabalik tayo sa pagiging pure in heart, no? Kasi si Mama Mary hindi lang siya pure in body pati in heart. Kaya tayo bilang members ng Children of Light, let us remain pure, no, sa ating mga sarili. At hindi tayo mabahiran ng mga kasamaan ng mundo. Hindi tayo madala ng sanlibutan. Number 2, prudence. Ano ba yung prudence? Ang prudence kasi ay making wise decision, yung mga tamang desisyon natin. Alam niyo po kasi, may mga tao na matatalino naman, pero minsan nawawala yung tamang desisyon pag naharap sa mga limpak-limpak na pera at mga temptasyon na iiba ang desisyon natin. Pero tayo bilang members ng Children of Light at mananampalataya ni Kristo ay tayo ay magiging katulad ni Maria na pagka may mga kailangan tayong desisyonan, ang gagawin po natin ay hindi po tayo nadadala sa mga temptasyon at nagiging mali ang ating desisyon. Lagi po tayo nakabase kung ano po ang tama, na lagi pong alam mo po ang isang basihan na maganda ay what would Jesus do or Mama Mary do in this time na magde-decide ako, para hindi tayo magkaroon ng pagkakamali sa ating mga desisyon sa buhay. Dagdag ko lang, si Sister Des ay dito matibay ang kanyang conviction sa prudence, kasi mas pipiliin talaga ni Sister Des ang tamang ang desisyon na naayon sa Panginoon Diyos. Hindi siya magdedesisyon ng sa sarili lang niya. Laging naka-align sa Panginoon Diyos. 3 na virtue evangelical virtue ni Mama Mary ay ang humility, ang kababaang loob. Ngayon kasi alam niyo po, maraming dahilan sa social media nawawala yung humility kasi nadidistort ang ating mga sarili, kasi nakikita natin, yung mayaman na siya, nagpo-flaunt, no, nagpo-post ng mga marangyang bagay. Hindi naman tayo dapat masumunod sa mga kalakaran ng sanlibutan. We could always remain humble. Kasi I know the Lord is siya lang ang dapat nating itaas. Isa yan sa masasabi ko na talagang ginawa ni Sister Des nung siya'y nabubuhay pa. Kasi talagang hindi niya tinaas ang sarili niya, kundi ang Panginoon Diyos. Ganyan din si Mama Mary na pinili siya bilang maging ina ni Jesucristo. Pero nandiyan lang siya sa tabi, hindi siya nagmalaki ng kung ano-ano pa. Kaya napakahalaga bilang member ng Children of Light na tayo ay mag-remain humble. Number 4, ang faith, pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya, kapatid, no? Kasi ito ang hahawakan natin pag tayo ay natutokso ng sanlibutan at dito tayo nakakapit sa ating pananampalataya. Minsan, maraming bagay na subok na ginigiba ang ating pananampalataya, pero alam natin na dapat nating panindigan ito. Kasi ito ang nagiging difference natin, no? Ang nagiging iba sa atin sa mga taong walang Diyos na pinaniniwalaan. Lalo sa panahon ngayon, kailangan natin ng matinding pananampalataya, lalo sa bansa natin na naniniwala tayo na mababago ito dahilan sa pananampalataya. Makikita natin nakikilos ang Panginoon sa mga nangyayari ngayon.
Ganun din sa buhay natin na may mga bagay na minsan akala natin imposible na masolusyonan, pero dahilan sa pananampalataya natin, nababago ito at na yung mga mabubuting bagay ang nakakamit natin dahilan sa ating matibay na pananampalataya. Ang number 5, ang devotion natin. Alam niyo po, isa ito na mapapagmalaki ko since bata pa ako, na nakita ko talaga sa nanay ko, si Sister Des, na yung devotion niya. Minsan kasi nung nag-aaral pa ako, may share ko lang, no? Nung nag-aaral pa ako, bago lang ako matuto mag-drive, excited ako sobra mag-drive lagi ng kotse. Kaya kahit na nag adoration chapel siya ng gabi, excited akong ihatid siya. Noon wala pang cellphone. Kaya pag nag-usap kami na sunduin ko siya ng 4 a.m. or madaling araw, gigising talaga ako ng madaling araw kasi gusto ko mag-drive at ihatid siya sa adoration chapel. Kaya yung devotion talaga ni Sister Des sa prayer niya ay matindi. Ganon din kay Mama Mary, no? Kaya sana tayo din ay mapatibay tayo kasi alam nyo po, ang may mga bagay na hindi natin kayang solusyonan at itinataas na lang natin through our devotion, through prayers, ibibigay sa atin Lord ang mga solusyon. Through faith and our devotion, talagang magbabago ang mga bagay. Number 6, obedience. Napakahalaga na mag-obey kasi alam niyo po, sa mundo ngayon, maraming mga fast-paced masyado ang mundo, lalo sabi nga nila na ang obedience napakahirap na sa panahon ngayon kasi lahat gusto silang nasusunod, wala nang nag-obey. Alam niyo po, kung alam naman natin na para sa Diyos at gawain para sa Diyos ang gagawin natin, it is good to obey, na sundin natin kasi alam natin na mapupunta naman tayo sa tamang direksyon. Kaya napakahalaga talaga na ang salitang obedience sa ating mga mananampalataya ng Panginoon. Poverty. We might not have everything in life kasi alam nyo po, kaya ngayon ang poverty hindi siya negative actually it gives us strength kasi ang hindi natin hinahangad ang kayamanan dito sa mundo, kundi ang kayamanan after this life. Kaya si Mama Mary, she was rich in grace. She might not be rich in monetary, but she was rich in grace. Kaya alam niya naman po na nakamit niya ang magandang buhay after this life. Kaya tayo din bilang mga believers, let us not aim for material blessings, but let us aim for yung after this life na makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya yung poverty ay meron lang tayong sapat na nakakatawid tayo at nagagawa natin ang mga gampanin natin sa gawain ng Panginoon, ay sa tingin ko sapat na yon. Number 8, patience. Ako, napakahalaga ng patience, no? Kasi alam mo, maraming mga bagay, lalo sa mga manggagawa na naghahayo, kasi napakahalaga ng pasensyoso ka talaga kasi may mga bagay talaga sa mundo na hindi sumasang-ayon sa gusto natin, pero alam natin na ipoprovide ng ating Panginoon Diyos ang patience. Si Mama Mary, ang tindi ng patience na meron siya, no? Pagiging pasensyosa niya, napaka tindi talaga. Kaya isa to na dapat nating tularan. Kailangan nating ipanampalat, naging tayo magpipray para magkaroon tayo, makamit natin ang matinding pasensya. Number 9, mercy. Ano bang magiging relevance na ito sa ating buhay Kristiyano? Ang pagiging merciful ni Mary. Alam niyo po, bilang Katoliko at bilang believers ni Mary, naniniwala tayo na she intercedes, no, para sa anak, no, para kay Jesus Christ.
Kitang-kita pa natin ito sa wedding at Cana na kailangan ng mga tao ng wine that time. Pinakiusap niya kay Kristo na mabigyan ng mga tao, no? Turn that water into wine. Kaya doon natin nakikita na with our devotion din kay Mama Mary, na kung may mga aspiration tayo, may mga hiniling tayo sa buhay, pwede nating ipanawagan sa ating mahal na ina. Kaya ito ay isa sa mga strength natin. Kasi alam niyo po, isa sa iniidolo ko talaga sa ganito ay si Sister Des. Kasi talagang Marian devotee siya. Hanggang alam niyo po, nung namatay siya October 1 pa. Talagang Marian month, no? Kaya Rosary month. Kaya talagang nakatatak na sa lahat sa ating mga members ng Children of Light na napakahalaga ng part ni Mary sa ating community. Number 10, ang huling-huli ay ang sorrow, ang paghihirap na dinanas ni Maria, pero hindi siya natinag at alam niyang masasaktan yung anak niya, pero kasi will na at kailangan gawin yon dahil sa utos ng ating Panginoon Diyos, ay tiniis niya lahat yon. Tayo ay maharap man tayo sa mga pagsubok, sa mga mabibigat na bagay na sinusubok ang ating pananampalataya, gaya rin ni Mama Mary. Tayo ay hindi matitinag upang tayo ay manindigan sa ating pananampalataya. Bago tayo magwakas, tayo po ay manalangin. Ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. O Blessed Virgin Mary, model of faith and holiness, teach us to live the virtues that shone in your life, your purity of heart, your humility in service, your obedience to God's will, and your patience in trials. Help us to trust as you trusted, to love as you loved, and to say yes to God each day. May your virtues shine in our words, our actions, and our hearts, so that we may bring Christ to others as you did. Amen. Yan, natapos na po tayo sa ating pag-aaral. Naway hawakan natin ang mga katangian na meron si Mary sa ating araw-araw na Kristiyanong buhay. Salamat po at sumainyo ang katotohanan. God bless!